Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV Manila. Like, share, and subscribe. Anyway, wala na pong bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So, ang topic natin yan po today's reflection o ang mabuting balita sa araw na ito. Kanino ka ba na i-influensya? Sa mga tropa mo? Mga kaibigan? Kapamilya mo? Na kung saan sila rin ang magdadala sa'yo kung anong maging sitwasyon mo sa buhay o kung ano magiging sino ka o yung pagiging kung ano yung pagkatao mo. So sa panahon na po natin ngayon, lalo na yung mga kabataan na sa social media, di ba, makita natin na yung mga kabataan ay talagang halos nakatutok yan sa social media, at yung mga nagiging kaibigan nila, sa tingin kaya natin mga kapatid, no, tama kaya yung kanilang mga sinasamahan? Kasi yan din po ang magdadala sa'yo sa kabutihan o kapahamakan. Sabi sa mga kawikaan, chapter 12 verse 26, ang payo ng kaibigang matuwid ay isang gabay, ngunit ang daan na masama ay tungo sa pagkaligaw. So yun po, no, hindi lang sa mga kabataan, kahit tayo pong mga nasa tamang gulang na kung minsan maayos mo naman pinalaki yung anak mo, nag-aaral lang tama, magalang at marespeto, no? Pero pagka tumatagal at napunta na sa mga kaibigang masamang impluwensya, magtataka ka na lang kung bakit nagiging arrogante na, wala nang respeto, no? Kung dati nagmamano, nagpupo, ngayon ay hindi na, tila ba wala nang pakialam sa'yo. So yun po, no, kasi tayong mga magulang, pinapalaki natin na ang ating mga anak na hanggat maaari maging maayos po, no, maging mabuting tao sila. Subalit minsan, no, kung pinipili po nila yung mga kaibigan sa kanilang paligid na hindi naman nakakatulong, kumbaga nakakasama pa, natututo silang magbisyo, no, lalo na po sa mga kabataan, yung alak, sigarilyo, pagsusugal, at yung ano-ano pang hindi naman magandang impluwensya para sa mga anak. Kaya importante po, no, yung mga anak natin, minsan nababantayin din po natin na dapat pawang mga kabutihan ang kanyang mga sinasamahang mga kabarkada o mga nagiging kaibigan, no, yung dinadala sila sa mabuti, nagsasama-sama silang magsimba, nagsasama-sama silang tumutulong, at higit sa lahat ay talagang hindi nawawala ang respeto at pagmamahal sa pamilya, di ba? Kasi minsan nagdidesisyon po tayo, no, tayong mga tao na mas gusto natin yung mas magaan, di ba? Halimbawa, yung malungkot ka, wala kang masyadong barkada, at napunta ka sa mga barkadang akala mo sila na yung nagpapasaya sa'yo, akala mo tunay na kaibigan, pero hindi mo pala alam na giging impluwensya na sila ng bisyo, no? Nauubos na yung oras mo sa mga magulang mo, late ka nang umuwi sa bahay, wala ka ng respeto, hindi ka na rin tumutulong sa gawaing bahay, at talagang nagiging masama ka na. Kaya po yun ang babala, no, yung binasa natin sa mga kawikaan na kung saan ay magtutungo sa atin sa maliligaw tayo kapag ang barkada po natin o yung mga kaibigan natin na nagdadala sa atin sa hindi magandang paraan. So iwas-iwasan po natin yan. Ang importante po ay patuloy tayo, no, na maging attached sa ating mga pamilya. Huwag masyado sa barkada. Wala namang masama sa barkada, lalo na kung magandang impluwensya naman yung barkada at hindi sila nagtuturo ng masama sa iyo, o kumbaga naaagaw na yung oras mo sa pamilya mo. Kung minsan pa nga, di ba, hindi lang po mga binata yan, minsan kahit yung mga bagong mga may asawa, no, minsan di maiwan yung buhay binata. Ambis na umuwi ng maaga, nakikipagbarkada, nakikipag-inuman, kaya tuloy away, no, nag-aaway yung mag-asawa dahil sa ganong sitwasyon. Kaya yan po ang laging nating lagay sa ating puso't isipan, na piliin po natin ng mabuti yung mga tao kinakaibigan natin, yung mga taong sinasamahan natin, mapakabataan man
mapa may edad, sa trabaho, o kahit saang lugar ka na nabibilang. Piliin po natin ng mabuti. Kasi choice po natin yan, no? Choice natin yan na kung pipili tayo ng maayos o masasamang kaibigan. Siyempre, makita mo naman sa buhay nila kung yan ba ay may nakikita natin na nagiging mabuting tao ba sila sa kanilang mga pamilya, kamag-anak, at sa kanilang society, no? Pero kung nakikita natin, red flag na po yan. Kung nakikita nating lagi silang napupunta sa barangay, lagi silang nirereklamo, wag na po, no? Doon po tayo sa mabuting mga kaibigan. Kaya sa mga kapatid nating nanonood sa aking vlog na may problema sa pamilya, pinansal at kalusugan, sabayin mo ako sa napakasimpleng dasal na kung ikay maniwala at magtiwala sa ating Panginoong Yesus, ay tsak yun ipagkakalob sa iyo sa tamang panahon. So tayo po manalangin. Lord, bless niyo po mga kapatid naming nanonood sa aking vlog na may problema sa karamdaman. Ipuhin niyo po ng inyong mapagpagaling na kamay. Aplusin niyo po, tanggalin ang kanilang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong loloobin. At ganoon din po sa mga pamilyang nasisira o nagkawatak-watak dahil sa mga kaibigan na nakaka-influensya ng masama, nagiging sanhi ng kaguluhan sa pamilya. Ipuhin niyo po ang kanilang puso na maging mapagkumbaba at pumili ng maayos na kakaibiganin para sa kanilang mga pamilya. Lalong-lalo na po yung pagmamahal sa bawat miyembro ng pamilya ang hindi mawawala at ang respeto. Ganun din po sa financial, Lord, na kailangan po namin lahat, lalo na po yung mga kapatid namin walang-wala talaga na ultimong pambili lang ng 1 kilo lang ng bigas, pambaon sa mga bata. Pinoproblema pa kung saan nila hahanapin. Yakapin niyo po na mahigpit at i-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming mga pamilya. Patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. Ang lahat ng ito hiniling namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Thank you very much for and God first.